argument na paano daw makapag-worship ang isang simbahan sa Lord kung masyadong mahaba ang preaching. Yan. So meron namang isang mangangaral na nagsabi, paano naman mo mawo-worship ang Panginoon kung kulang ka sa preaching? Kung kulang ka sa knowledge? Kung kulang ka sa kaalaman? Dahil parang sa mga, lalo sa mga mega church, di naman siguro natin pwedeng sabihin na ito yung parang nagiging pinaka-priority. Pero hindi maikakala sa ilan na ang music talaga ang pinaka nagiging priority. Okay? So, dahil nagtitrend talaga ang music ngayon, ang ginagawa na lang ng mas marami, dinadaan yung teaching sa music. Kaya nga lang, pagdating sa tao, yung music, parang feeling. Kaya lang, pagka nawala ang music, parang hindi mo na rin makukuha ang message. So, nandun naman yung disadvantage. Kapag kayong music hindi pumatok, kahit punong-puno ng laman ng gospel, hindi rin makukuha yung mensahe. 'Di ba? At mag-ingat tayo dahil so far, o sa ngayon, maraming naglilipana ng mga worship song na nakapatungkol sa self-esteem. Siguro, mula ngayon, iwasan natin yung mga song na gano'n, yung mga nakapatungkol sa self-esteem na para kami motivate. Yan. So, nakapatungkol sa'yo, hindi siya nakapatungkol sa pag-worship kay God. So, dapat, kung mag-select tayo ng song, dapat song na talagang naka-address sa holiness at sa ginawa ng Diyos. Yan. Kaya, mag-ingat tayo kasi ayaw natin maging parte ng mga gawa na walang saysay sa harap ng Diyos. Sayang naman yung pagod natin. Okay? Tandaan nyo, sinasabi sa Roma chapter 10 verse 2. So, hindi tayo gumagawa ng walang saysay. Okay? Pakibasa nga nun. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ayon. Sabi ni Pablo, na-witness niya sa mga maraming relihiyon na masipag naman sila sa ganitong part. Okay? Kaya lang, sa napagtanto niya, hindi lang batay sa tamang kaalaman. So, ibig sabihin, yon ay magiging useless sa harap ng Diyos. At ayaw natin na mahulog tayo sa ganun na parang sayang naman yung ginagawa nating activity. At the end of the day, hindi rin pala kalugod-lugod sa Diyos. So, dun tayo sa sigurado. Sabi nga ni Pablo, hindi siya sumusuntok sa buwan. Yan. Ayaw niya ng ganon na ibig sabihin na meron siyang ginagawa para sa Diyos tapos suntok lang pala sa buwan. Akala niya okay na pero hindi pa pala. So, we must make sure, dapat i-make sure natin na lahat ng ating ginagawa is based on the gospel teaching. Kaya nga tinatawag natin itong, ina-address natin ito sa pangalang ating naisip na GTF, Gospel Truth Fellowship. Pagkamat marami itong katulad, actually marami tayong kamukha na Gospel Truth, pero nilagyan na lang natin ng GTF dahil wala namang gumagamit nun. Kasi commonly is Gospel Truth Fellowship. Ayan, kung dumating man yung panahon siguro na ma-i-register natin to, ang dadalhin natin is yung GTF. Yan. At least, automatic sa atin yon. Ano yung GTF? Gospel Truth Fellowship. Pero kung yung i-register natin is yung Gospel Truth Fellowship, hindi na yung papasa. Kasi marami ng kapangalan. Okay? So, yun. Anyway. Kailangan lang sigurado tayo sa ating ginagawa. Kaya ngayon, ang aking i-share is about ministry. Yan. So let us talk about ministry. Work of the ministry. So yun yung ating title ngayon, yung ating pag-uusapan. Kailangan kahit papaano meron tayong basic understanding sa ministry. Sa mga susunod, magpo-focus tayo dito sa ministry. So ito parang ano ko lang siguro to, parang pinaka-introduction. Sa mga susunod, puro ministry pa rin yung aking i-share. Okay. What is ministry? Yan, simulan natin sa mga terminology muna.
Ang ministry ay galing sa Greek word na diakonia. Diakonia. Yan. Ibig sabihin, service or ministry. Yan. So, when you look up every word na mababasa nyo, even sa Old Testament as sa New Testament, so parehas yung word na ginagamit na service. When we say ministry, we are talking about the service. Okay? Sa isa, laging sinasabi, may ministry dahil mayroong problema. Okay? Natandaan niyo yun? Kaya daw may ministry dahil mayroong problema. Actually, kahit walang problema, may ministry. Kahit walang problema dahil may ministry. Yes, may problema. So, pumapasok yung ating serbisyo kasi we need to fix the problem. Okay? Pero, hindi yun yung pinakapundasyon ng ibig sabihin ng ministry. The very foundation of the ministry is purpose. Purpose. We are created for God. We are created to serve God. That is the very purpose of our salvation. Niredeem tayo ni Lord para i-brought back niya yung kanyang purpose na nilalang niya para sa atin. Okay? Yan ang sabi ng Hebrew chapter 9. Hebrew chapter 9 verse 14. Tingnan nga natin yan. Hebrew chapter 9 verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga buti, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayon. So, the very purpose of our salvation is to serve the living God. Okay? To serve the living God. That is the very essence of being a Christian. If you're not serving the Lord, parang yung pagiging Kristiyano mo is wala doon sa purpose. Okay? The very purpose of salvation is ma-restore, ma-establish muli yung original intention of creation. And the original intention of God, kung bakit niya tayo kinreate, kung bakit kinreate niya ang lahat ng bagay kasama tayo, is to serve God for His glory. Lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Yun lang, na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ay nag-decide na tumalikod sa Diyos. Okay? Kasi sa mga nilalang ng Diyos na may free will is tao at ang angels. Naniniwala ba kayo ang angels ay may free will? So, I stand sa sinasabi ng Biblia na ang angel ay may free will. Bakit? Nakakaisip sila magrebelde. Nakakaisip sila magrebelde. Paano na gawa ni Satan na yung 1/3 of angel ay kanyang na-deceive kung wala silang sariling desisyon? Okay? Pwede mo bang i-deceive yung puno na mula ngayon hindi ka na puno? Di ba? Bakit hindi mo madideceive yung puno? Wala namang free will yun eh. Ang madideceive mo lang yung may free will. So may free will yung angels. At yung natitira, nakita nila yung parusang ginawa ng Diyos kay Satanas at doon sa 1/3. Di ba? Merong kinulong sa bottomless pit at si Satan kinas out from the throne of God. Okay? So, hindi ko pa pala na ituturo sa inyo, ano yung sinasabi sa Bible na si Satan nakakaakyat doon sa langit. Hanggang trono ba ng Diyos yon? Okay, so, may time siguro, mag-share ako sa inyo about sa mga angels kasi dapat naiintindihan din natin yan. Meron na yung kinalaman sa heavens. Heavens, okay? Mga langit. Okay, mga langit. Yes, nakakarating si Satan sa langit. Ang tanong, saang langit? Pero may langit na siyang bawal na siya ron. Doon siya kinas out. Okay? Pero may langit na nandun sila namamahala sa ngayon. Okay? Nandun sila naglipa na. So, sa mga susunod siguro. Ayan. So, asa na ba ako?
Ang angel ay may free will. Tayo may free will. Kaya we are subject na magbago. We are subject na magbago ng purpose. Okay? Kinreate tayo ng Lord for an specific purpose, pero we can decide na wag tayong sumunod doon because of this free will. Okay? So, kung yung angel, paano nga? Kung yung angel ay, tawag doon, na-deceive, tayo din maaari din tayong ma-deceive. At anyway, nangyari na nga eh. O, kaya, mere-restore ng Panginoon according doon sa Hebrew 9:14, yung pagpa-purge. Actually, ginamit doon yung paglilinis sa King James, ginamit doon yung purging. Pino-purge. Alam niyo yung purge, 'di ba, yung pinupukpok hanggang sa magmold? Alam niyo yun, yung bakal na gagawing kutsilyo, 'di ba? Anong gagawin doon? Iinitin, tapos pupukpukin, initin, pukpukin hanggang sa makuha yung desire na mold. Tama? Yun yung purging, pinupukpok. At ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. So yung changes na ginagawa ng Lord sa atin is a process. God is purging your heart for you to serve the living God. Okay? So unti-unti maintindihan natin, okay, through the process of purging of the heart, na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa para mapaglingkuran natin ang Diyos na buhay. Dahil yan yung objective. Okay? That is the very objective of salvation. To serve God. At yung service na yan yung tinatawag natin so far na ministry. Yan yung naririnig natin lagi. O, ministry. Nagbi-ministry ka ba? Okay? So, kaya papasok tayo sa isang tanong kasi marami din nag-aano na optional ba yan? Pwede ko bang hindi gawin yan? Yan. So, tingnan natin. Optional ba ang ministry? Optional ba siya? So, kung kukunin natin yung right word ng ministry is for the service, to serve the living God, meaning, every creation of God subject to serve. Ang isda, kahit ganun-ganun lang yan, naglalangoy-langoy, nagsaserve yan. Ang puno, nagsaserve. Every creation ay nagsaserve kay Lord. Ang puno, nagbubunga, nagsaserve siya kay Lord. So, paano mo ngayon lalagyan ng pundasyon ang meaning ng service? Okay? So, just be what God created you to be. Kung kinreate ng Lord ang puno para magbunga, pag nagbubunga siya, ginagawa niya yung kanyang purpose. So, yung puno, nagsaserve kay Lord. Kung yung isda, patuloy na lumalangoy at naninirahan sa dagat, at nagmumultiply sila, they are doing their part, okay? Yung kanilang purpose, then they are serving God. Meaning, by just doing your purpose, you are already serving God. Okay? Masyado lang kasing nililimitahan ng mga maraming relihiyon na ang pagsaserve sa Diyos ay ito, pagpipreach, pangangaral, paggawa nito, paggawa niya, na tatakutin tayo kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na yan, is hindi ka nagsaserve kay Lord. Okay? Ang pagsaserve kay Lord is to fulfill your purpose. Bakit ka nilikha ng Lord in the first place? Okay? So, dadating tayo dyan, ano? Let us read Ephesians chapter 4, verse 11. Ito, tsagain lang natin, medyo mahaba-haba. 11 hanggang 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Okay, tigil muna tayo doon. So, sabi niya, for the equipping of the saints, for the work of ministry. Sa Tagalog, ginawa ito ng Diyos para ano? Para ihanda ang mga saints. Saan? Sa paglilingkod. Okay? So, dito ngayon pumapasok yung purpose ng church. The purpose of church, every leadership na nasa church, is to equip the saints. Okay? Para i-train yung mga saint para maging lingkod
o para makapaglingkod sa work of the ministry, para makapag-involve sa service. Okay? So dito papasok yung ating trabaho. Yan, trabaho ito. Yan. Nade-define nyo ba na ito ay trabaho ng church? Yan. Kung nakikita nyo ganon, ang parang magiging itsura natin, ibig sabihin, nakikita natin yung punto na it is not optional. Hindi to optional. Every saints, santo, sino yung mga santo? Tayo, mga pinabanal, mga ginawang holy through Jesus Christ. Lahat tayo, okay? Ang santo, hindi yung mga ribulto. Ang santo, yung mga tinubos ni Kristo. Sa Biblia. Pero sa mundo, ang santo, ribulto. Mga dating tao sila na pinagbotohan ng Vatican City kung sino yung gagawing santo. Pero sa Biblia, sa Diyos, ang santo hindi pinagbobotohan. Ang santo, yung mga taong tumanggap kay Kristo at pinabanal ng Diyos dahil sa pananampalataya. Okay? So, yung mga santo na yan, which is tayo, pine-prepare para sa ministry. Ibig sabihin, wala ditong talagang pwedeng tumanggi dapat. Lahat dapat dumaan doon. Kaya ang isang tao na hindi involved sa church, hindi siya maipe-prepare. Ito naman yung disadvantage ng isang taong walang pinupuntang simbahan or hindi active sa church. Hindi siya maipe-prepare for the work of the ministry. Or maaaring yung kanyang understanding sa ministry is shallow. Maaaring magkaroon pa siya ng konsensya sa kanyang sarili na hindi na ako nakakapag-church, hindi ko na ito nagagawa, ganto, ganyan. O kasi shallow yung kanyang understanding pagdating sa ministry. Hindi niya talaga fully naiintindihan yung ministry. Okay? O, pero kapag lagi tayong na involved sa mga gawain ng Panginoon, syempre, hindi naman sapat na lagi tayong involved. Dapat yung mga nagtuturo, talagang hini-impose din itong mga ganitong teaching. Okay? So, tuloy natin. Nasaan na yun? Verse 12, no? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang kanyang katawan, ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-sariling aral, sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayun. So malinaw sa verse 16 kung ang bawat isa is according to the effective working by which every part does its share. Ibig sabihin, kung ginagampanan natin yung ating tungkulin based on our giftings, okay. So hindi naman sapat na galaw lang tayo ng galaw. Gumagalaw ka according sa yung giftings. Okay? So, yun yung magkukos kung bakit mag-grow ang body. Gusto natin mag-grow talaga to? Gawin natin ng tama. Okay? Gawin natin ng tama. First, you must know your gift. Okay? Second, dapat gamitin mo. Dapat gamitin mo yan for the glory of God. Okay? So, ito yung mga makikita natin dyan. Okay? So, una, ang church, ang pag-involve sa ministry ay hindi optional. Kasi, tinawag ng Panginoon ng ginagamit niya, naglagay siya ng mga leadership inside the church para i-prepare ang bawat saint
sa work of the ministry. Okay? So, paano nila tayo nire-ready? O paano natin i-ready, we as leaders, paano natin i-ready ang bawat isa sa work or sa ministry? Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likhong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ayon, ginagamit natin yung scriptures, okay, for reproof, for correction, for instruction. Okay? Para ma-prepare natin yung mga tao ng Diyos sa paglilingkod. Okay? So, ang purpose ng pag-aaral lang salita ng Diyos by, kung minsan sa pamamagitan ng pagsaway, sa pamamagitan ng pag-encourage, at sa pamamagitan ng yung pagre-rebuke. Okay? Sa pamamagitan ng mga ganung bagay, ma-prepare natin yung bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Equip for every work. For every work. Hindi naman to sa isang tao gagalawan niya lahat. Okay? Kundi ang bawat isa ma-identify yung kanyang gift para magawa yung dapat natatrabahuhin. At marami naman tatrabahuhin talaga. Okay? So yon. Another thing na makikita natin dito, una, it is not optional. Pangalawang bagay na makikita natin dito, the purpose of ministry o yung para tayo ay makapag-ministry, bakit piniprepare tayo sa ministry? What is the purpose? The purpose is to edify the church. Okay? To edify. To edify means to improve. Okay? At yung Greek word ng edify, yan, kinuha ko siya, oikod omai. Yan, oikod omai. So, yung edify na sinasabi kasi dito, ginagamit siya sa salita ng mga nagtatayo ng bahay. Architecture. Okay? So, specifically sa pagtatayo ng bahay. Meaning, yung ginamit ni Paul na edify ay nasa sense na oikodomai. Yun ay ginagamit ng salita ng mga nagtatayo ng bahay, mga architecture, specifically sa mga nagtatayo lang ng bahay. Meaning, to improve the building. To improve the body. Diba? The body of Christ is the temple of God itself. Tama? Yun yung church. Yung church is the temple at yung church na yan is the body of Christ at diyan tumatahan ang salita diyan tumatahan ang Diyos. Basahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 20 hanggang 22. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong iniligay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayon, sabi ng Biblia, tinatayo tayo bilang tahanan ng Diyos, pinagsasama-sama tayo, pinag-uupong tayo, di ba? Pinagsasama-sama tayo. Ano yung reason, natandaan nyo? Ano yung reason bakit tayo magsasama-sama? Bakit bawat mananampalataya kay Kristo is magsasama-sama? Okay? What caused us na stick together? Natandaan nyo? Love. Yes, love. Anong verse? Colossus 3:14. Colossus 3:14. Yon. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin sa ganap na pagkakaisa. Okay? Tama ba? 3:14. Pakibasa. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod
sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Yan. So, syempre, pagka nagtatayo ka ng bahay, pinagsasama-sama mo yung mga materyales. Tama. Pinagsasama-sama mo yung mga materyales. So, ganun din sa atin. So, para tayong materyales sa templo ng Diyos na pinagsasama-sama sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay? So, the purpose kung bakit tayo piniprepare sa ministry, okay? So, is to edify the church. Meaning, to improve the structure of the building. Yan, to improve the structure of the building. That is the very purpose kung bakit kailangan talaga natin gawin yung ating ministry. Yung ministry na meron tayo sa Diyos. Okay? So, pangatlong punto na makikita natin dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16. So, until na makita natin o maging visible yung result. Maging visible yung result. So, again, unang punto, gusto ko lang ulitin. Ang unang punto na makikita natin, ang ministry ay hindi optional. Okay, pangalawang punto na makikita natin, ang purpose ng ministry is to edify the church, meaning to improve the structure of the building. Pangatlo, na makikita natin dito, is yung until na maging visible yung resulta. Ano yung resulta? O, tatlo rin. Okay? Ano yung resulta ang gusto nating makita sa church? Ano yung resulta na gustong makita ng Diyos sa church? Okay? So, kaya ako mapapansin nyo, ano to process pa rin ito So, unang resulta, sa verse 13, until we all come to the unity of faith. Abay, mahirap dito na iba-iba tayo ng pananaw sa isang talata. Mahirap yun, kahit na simple. Yun yung i-workout natin. Hindi dapat tayo iba-iba ng pananaw sa isa hanggang 2 talata. Okay? Dapat iisa tayo ng pinaniniwalaang interpretasyon sa mga pinaniniwalaan natin. Kaya kung tayo, halimbawa, meron talaga tayong mga konting differences, ayusin natin yon. Okay? I-challenge natin yung thoughts ng bawat isa and let us look sa Bible kung ano yung magiging stand natin sa mga differences natin na yung sa ating mga pagkakaiba-iba. We must challenge each other. Kaya wag kayong mag-hesitate, magtanong kung talagang meron kayong hindi naiintindihan. Kasi gusto natin makita yung resulta. Kapag tinanong ako kung ano yung stand ko sa Trinity, at kapag tinanong kayo kung anong stand nyo sa Trinity, dapat pare-pares tayo ng sagot. Kung ano ang stand ko sa pagtatides, ano yung stand nyo sa pagtatides, dapat pare-pares tayo ng tono ng pananalita. Okay? At hindi naman tayo magkikreate. We are simply copying yung katuwiran ng Biblia regarding sa doctrine. Okay? Hindi tayo magkikreate ng mga interpretasyon. Gagawin lang natin is, aaralin lang natin yung interpretation ni Jesus Christ sa salita ng Diyos. Okay? At especially si Paul. Mahalagang bahagi kasi si Paul sa pananampalatayang meron tayo. Okay? Kaya masakit isipin na sinasabi na yung si Pablo, hindi naman daw gospel yung kanyang tinuturo. Okay? Mahirap yon dahil si Pablo yung nagturo talaga ng gospel sa mga hentil. Okay? At siya yung nagbalanse ng kung ano yung dapat paniniwalaan ng mga hentil pagdating kay Kristo. Okay? So, yan yung unang resulta na dapat na makita natin sa church. Pangalawang resulta na dapat na makita natin, ganun din sa sinasabi sa verse 13, until we all come to the knowledge of Jesus Christ that leads to a perfect man. Okay? Hanggang sa tayo ay magkaisa sa kaalaman, sino ba si Kristo? Sino ba ang Diyos? Okay? Na hindi tayo iba-iba ng interpretation sa pagkakakilala natin sa Diyos. Dapat nagkakaisa tayo as a church kung ano yung pagkakakilala natin so far kay Lord. Okay? Dahil yun yung way na ma-develop sa atin yung kanyang image and likeness to a perfect man. We are road to be a perfect. Okay?
Hindi pa tayo perfect ngayon, pero sabi ng Biblia, be perfect as your Father in heaven is perfect. Okay? But the reality, hindi tayo perfect. Nagkakasala tayo sa maraming bagay, sa isip, sa salita, at sa gawa. We can make mistake, pero sa mata ng Diyos, we are perfect dahil nasa atin yung perfect man, si Jesus Christ. Okay? We are perfect in the sight of God. Hindi dahil perfect ang ating kalagayan, kundi perfect yung nasa atin, si Kristo. According sa Colossians chapter 2 verse 10. Okay? Tayo ay ganap dahil nasa atin si Kristo. Okay? Pakibasa nga nun yung Colossians 2:10. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ayun. Nalubos na tayo dahil sa pagkikipag-isa natin sa Kanya. Yung word na nalubos, perfect. Yun yung perfect. Nalubos na tayo. Okay? Dahil nasa atin si Kristo, tinuturing tayo ng Diyos na perfect. But time will come. Time will come. Pagdating niya, pag tayo ay nalagyan na ng bagong katawan, kay instant na magiging perfect tayo. Hindi na tayo makakadama ng masama, hindi ka na makakaisip ng masama, hindi ka na makakagawa ng masama. Okay? Dahil aalisin na ng Diyos, yung time na yun, dadalhin na niya kasi ang kasamaan sa impyerno lahat. Ngayon kasi sama-sama ngayon merong masama 'Di ba? Meron pang masasama ngayon At kung minsan nahahawa tayo. Okay, pangatlong result na gusto natin na makita sa church, okay, yung visible na gusto natin na makita, okay, is yung sinasabi naman sa verse 14, until we became stable in our doctrine or sa teaching. Hanggang sa maging stable tayo, hindi ka na madaling madalan ng ibang turo. Okay? Ikaw ay stable na. Okay? Pagka may tinuro, pinapanghawakan mo na dahil convinced ka naman na yan yung totoo. At kapag nakarinig ka ng ibang teaching na parang nagde-defile sa ating pinapaniwalaan, okay, madali mo na siyang na-reject dahil kaya mo nang depensahan yung gospel na ating inaaral dito almost every day. Tama? So, ito yung tatlong gusto natin makita. Ano yung resulta na gusto natin na makita? Number 1, hanggang sa tayo ay magkaisa sa pananampalataya, hindi tayo iba-iba ng perspective sa isang talata, kundi lahat tayo ay pare-parehas. Pangalawa na gusto natin na makita is yung tayo ay magkakaparehas sa kaalaman sa Panginoon. Nag-grow tayo in knowledge. Who is the Father? Who is His Son? Okay? Sino sila? Okay? Dapat nag-grow tayo doon dahil yun yung road to be a perfect man. Hanggang sa talagang makamit natin yung pagiging perfectong tao. Okay? At yung number 3 na kailangan natin na makita dito sa ating church is yung maging stable tayo sa mga doctrine at hindi tayo basta-basta na hahawa ng ibang mga turo. Okay? So, paano mangyayari yan? Kung active tayo sa paggawa ng ating ministry. Okay? So, siyempre, proseso naman yan. O ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawang bahagi. Kumbaga, second chapter na naman ito. So, yung una, what is ministry? So, that's all part of first part. Ngayon, second part. What is our ministry? Ano ba yung ating ministry sa ngayon? Okay? So, depende yan sa God-given gifts. Sa kung ano yung binigay ng Diyos na kaloob sa atin. Kung tatanungin natin, ano po ba yung aking ministry? Ano po ba yung aking dapat gawin? So, ang sagot, it depends. Ano ba yung binigay ng Diyos sa'yo? So, para magawa natin ang ministry, nagbigay ang Diyos ng kaloob sa bawat isa sa atin para sa harmony ng church. Para siyempre, hindi tayo magulo. Okay? Para hindi tayo magulo. Lahat gusto maging mangangaral. Sino makikinig? Lahat gusto maging musician. Sinong kakanta? Yan. Lahat gusto maging singer. Sinong sasayaw? Ayo. Diba? Lahat, meron tayong kanya-kanya. So, kasi, kung bakit ginawa to ng Diyos, dahil gusto niya ng kaayusan. 1 Corinthians 14:33 at 40. Yan, pakibasa yan. 14:33 at 40.
Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hiniring ng Diyos. 33:40 po. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Ayon. For God is not the God of disorder, but of peace. Okay? Abay, mawawalan tayo ng kapayapaan dito sa loob kung lahat na lang gusto nating gawin. Okay? Magiging magulo. Merong mas magaling dyan, pero hindi siya ang gumagawa. Kasi merong gumagawang iba na wala naman yung kanyang gift doon. Mas effective kung ano yung gift mo, dun ka. Okay? Kaya nga lang, syempre, kahit na alam mo na gift mo yan, dapat nandyan talaga yung heart mo. Kasi kung minsan, mayroon din tayong ito, nangyayari naman sa lahat ng simbahan siguro, na andyan yung gift niya, pero wala yung puso niya ron. Wala yung puso. Ang gagawin, dahil yung isa, ayaw naman niya na magulo yung gawain, siya gagawa kahit wala doon yung gift niya. Ganun nangyayari. Ngayon, kung sino yung marunong, hindi tuloy siya ang gumagawa. 'Di ba? O kaya magiging mahirap, magiging magulo dahil yung hindi niya part, ginagawa tuloy nung iba na wala naman doon yung kanyang parte. O wala naman doon yung kanyang gift o yung kanyang galing. Okay? So, sabi ng Biblia, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. God is not the God of disorder. Paano natin masasabi na dito sa atin, na nasa atin si Lord? As a church, ang gulo-gulo natin. Diba? Yung gift mo, hindi ka nagpa-function doon sa gift mo, syempre, yung iba merong malasakit, siya tuloy ang gagawa. Diba ganun nangyayari? Madalas? O, anong epekto? Pwedeng nairaos yung gawain, pero anong nangyari? May peace ba? Wala. Na-stress yung tao. Dahil yung hindi niya dapat gawin, siya ang gumawa kasi nakikita niya walang gumagawa. Okay? O kaya, kailangan talaga na hindi lang sapat na mayroon kang kayang gawin. Dapat nandun yung iyong heart, nandun yung iyong passion, nandun yung talagang kagustuhan mo. Okay? Be sure that everything is done properly and in order. Yan ang bilin ni Pablo sa lahat ng iglesia. He was talking about kung ano yung gift mo, dun ka. Wag mo pakialaman to. Hindi mo to Merong magaling dyan. O yung ikaw dito ka magaling, diyan ka mag-focus. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi yung mga taga-Corinto, meron silang maraming kaloob. Ang dami nilang kaloob. Meron silang speaking in tongues, interpretation of tongues. Meron ganun. Kaya lang, kailangan ng kaayusan Inisyo kasi dito ni Paul, nag-speaking in tongues kayo. Wala naman nakakaintindi. Wag yun ang gawin niya sa harap ng tao. Sarilinin nyo na lang. Pero kung may nag-interpret, go. Gawin nyo. Kung walang mag-interpret, wag nyo gawin. God is the God of order. Hindi siya Diyos ng may nag-speaking in tongues, nakatulala yung iba. Ano kaya sinasabi nun? Diba? Ganun Kaya, binigay ni Paul dyan sa 1 Corinthians 14, yung purpose tuloy ng speaking in tongues. Ano ba layunin yan? Ang layunin yan is for self-edification, pero walang tulong yan sa iglesia kung walang nag-interpret. Kung may kaloob ka niyan, good. Salamat sa Diyos. Pero wag mo na lang ipagsisigaw. Yung pag may nagpe-praise and worship, gaganon. Mag-speaking in tongues. Yung mag-iingay. Ano kaya yun? Ano kayang ibig niyang sabihin? Hindi mo naintindihan. Meaning, walang tulong yun sa'yo. Kung walang tulong sa'yo ang kaloob ng iba, maaari maging useless yon. Ang sabi ni Pablo, sarilinin nyo na lang. Doon na lang kayo magtang sa bahay nyo. Na walang nakakarinig. Pero kung may magtatanong kung anong ibig sabihin niyan, dapat in collaboration doon sa isang may kaloob na kayang makapag-interpret. Diba? Kung nag-i-speak ka ng tongues, dapat merong isa nag-i-interpret. Yan. In the first place kasi, ano ba yung speaking in tongues talaga? Diba? Yung speaking in tongues, yung may kakayanan ka makapagsalita ng ibang lingwahe na hindi mo naman inaral. Yung automatic, kagaya nila Pablo, malinaw naman sa Acts chapter 2 kung ano yung speaking in tongues
bigla silang nagsasalita ng kung ano-ano. Pero yung interpretasyon sa mga tao, sabi ng mga tao, paano nila natutunan yung lingwahe natin? Di ba mga hamak lang silang mga mangingisda? Di ba hindi sila nakapag-aral? How on earth na natutunan nila yung ating lingwahe? That is the speaking in tongues. Di ba? Ngayon, marami ba yan? Di ba? Ilang lingwahe ba kaya mong sabihin? Marunong ka mag-English? Di wow. Di ba? O mag-English ka rito, pero kung wala mag-interpret, sarilinin mo na lang. O ganun yun. O marunong ka mag-Chinese? Okay. At edi punta ka nung, kausapin mo mga Chino. Di ba? O pero dalin mo rito, mag-preach ka, gamit mo Chinese. O, wag mo nang gawin kung wala lang din naman mag-interpret. Yun yung ibig sabihin ni Pablo. Okay? So, anyway, ano lang naman yan, yung sa kaayusan. Okay? Aanihin mo naman yung kaloob mo kung hindi naman nagpo-promote ng kaayusan. O, dapat maayos. Tama? Ayun. Kaya sabi ni Paul, ini-introduce niya, who is God? God is not the God of disorder. He is the God of order. Okay? Sabi niya. Kaya sabi niya, gawin ninyo, do everything in order, in proper. In order and in proper. Ayan. Saan ba dapat gamitin yan? Paano ba gamitin yan? Di ba? In order and in order. Saan mo gagamitin yan? Kailan mo gagamitin yan? Paano gagamitin yan? Okay? So, for us to determine our gift, para makapag-introduce tayo ng harmony sa loob ng church, okay? Sabi ng Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos chapter 2 verse 13. Kung gusto natin malaman yung ating kaloob, ito ang sinabi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ayon, ang Diyos ang kumikilos, gawa pala ng Diyos yon, okay? Until na ma-discover mo kung ano talaga yung binigay sa iyo ng Diyos. Paano mo malalaman? Tanungin mo sarili mo. I-assess mo sarili mo. What is your desire? What is your desire? At ano yung nagiging capable kang gawin, di ba? Ma-discover natin yan. Every time na ikaw ang gumagawa niyan, yung parang effective. Di ba? May fruit. Maganda na ma-manage, di ba? Yung nagiging maayos. Di ba? Ayun, may hint ka na. O baka nandyan ka talaga nilalagay ng Diyos. O why not try na i-improve yan at gawin mo yan over the years at ma-master mo yung kaloob na yan. Tama? So yun ang ibig sabihin. Gusto mo malaman ng kaloob mo? Sabi ng Biblia, God is working in you. Hindi naman tamad ng Diyos eh. Bakit hindi natin nakikita yung kaloob ng Diyos sa atin? Kasi hindi tayo nakikipagtulungan sa Diyos. Hindi tayo nakikipagtulungan kay Lord. Makipagtulungan tayo. Yun. Ayan na. Pag yan nabuta, siguro may tutulo yan. Ayun, tatamaan si Patrick. Ayun, God is working in you. Pero nakikipagtrabaho ka ba sa Diyos? Yun eh. Ang Diyos, hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa. Tandaan yan. Hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa. According sa Pilipos chapter 1. Verse 5. Tama ba yun? 6. 6 pala. Kasi alam ko favorite niya yun eh. Sige ba? Sabi mo nga. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubasin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ayun. Yung pinasimulan ng Diyos, hindi niya titigil yun. Gagawin niya yun hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesus. So, ang Diyos, hindi siya tumitigil sa paggawa ngayon. Okay? In fact, gumagawa siya sa bawat isa sa atin. Anong ginagawa niya? Binibigyan kanya ng desire at power to do what pleases to Him. Okay? Kaya, bakit yung iba na struggle? Paano ko kaya gawin yung kalooban ng Diyos? Actually, hindi ka mahihirapan sana gawin ang kalooban ng Diyos kung nakikipagtulungan ka lang sa Diyos. Okay? Kung nakikipagtulungan ka sa Diyos, binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, power to do what pleases to Him. Kaya yan ng lahat ng Kristiyanong nakikipag-cooperate sa Diyos. Ibig sabihin, kung nakikita mo ang sarili mo na parang may hard time kang sumunod sa kanyang will, alam mo, ito yung will niya, ano dapat ang questionin mo doon? Hindi yung question na hindi mo alam ang gagawin mo eh. It's not the question of, ano kaya gawin ko?
'Di ba? Bakit? Dahil kung trumabaho ang Diyos, dalawang bagay, bigyan kanya ng desire at bigyan kanya ng kakayanan. Pero bakit hindi mo nakakamtan? Okay? Kasi may chance hindi ka nakikipagtulungan kay Lord. Okay? Did you read your Bible every day? Do you pray? Yan. Nagde-depend ka ba sa Diyos o baka nagde-depend ka sa iyong sariling lakas? Yan yung mga factor niyan eh. 'Di ba? O baka nagdi-disconnect ka na, kaya naman ganun. Siyempre, ang paglalarawan nga dyan ay puno at sanga. Di ba yung puno, pagka yung sanga naputol, siyempre, anong source nun? Mawalan ka ng source. Ang source ng ating kakayanan sa paglilingkod sa Diyos, nasa Kanya. Yung source ng ating desire ng paglilingkod sa Diyos is nasa Kanya rin. Pag yun nawala, once na ma-disconnect ang sanga, wala ng connection, siyempre. Paano pa masusustentuhan yung needs? Ano yung needs mo? Desire at power to do His will. Saan galing yan? Sa Diyos. Hindi yan nade-develop sa atin. Binibigay ng Diyos yan sa atin. Okay? Kaya nga, sabi ni Kristo, malalaman mo until you realize na kung bakit mo nagagawa yan, dahil yun sa Diyos. Hindi dahil sa iyong sarili. Dahil, in fact, nung wala si Christ, hindi natin to kayang gawin eh. Pero nung nakilala na natin si Christ, for some reason, kaya na natin gawin, nagagawa na natin, pero may mga nalalaman pa tayo na kailangan natin gawin. Okay? So, nadadagdagan yung ating knowledge, nadadagdagan yung ating connection kay Christ, nag-i-improve yung ating connection, yung ating intimacy sa Kanya, at lumalago, nadadagdagan yung desire, nadadagdagan yung parang kakayanan, o namamaster mo yung kakayanan na binibigay ng Diyos para sa iyo, para magawa yung Kanyang kalooban. Okay? Kaya, ano yung ating ministry? Ang ministry natin nakadepende sa ating kaloob. Okay? So, iba't ibang ministry sa isang katawan. Roma chapter 12, verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Hanggang 4 nga. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ayon, sabi rito sa verse 4, just as our bodies have many parts and each part has a special function. O meron tayong kanya-kanyang kaloob. Sabi ng verse 3, wag nating pakaisipin nating mabuti yung ating katayuan kay Kristo. Ano ang ibig niya sabihin? Isipin mo, ano ba yung kaloob mo? Ano bang meron ka? Think about it. Yan, kung medyo hirap ka pa ma-identify, pray. Pray ka sa Lord. Lord, ano bang ano bang bahagi ko sa body? Ako ba yung kilikili? Ako ba yung siko? Yeah. Ako ba yung kamay? Ako ba yung ilong? Ako ba yung mata? Ano ba ako, Panginoon? Sabi ni Paul, think about it. Pakaisipin ninyo ang inyong tunay na kalagayan dahil hanggat hindi mo makikita yung iyong part, ang tendency niyan, dalawa. Hindi ka na lang gagalaw. Hindi mo alam gagawin mo eh. O kaya, manggulo ka sa iba. O kaya, gawin mo yung trabaho ng iba. Napupwede din naman. Pero iba pa rin pagka nandun ka sa kung saan ka nilalagay ng Diyos. Tama? So yan. So ang ibig sabihin ng measure of faith na binigay sa atin ng Diyos is yung different talent na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Ang mga example yan ay nasa verse 6. According to the grace of God, yung iba sa atin, binigyan niya ng kakayahang makapag-prophesy. Yung iba makapag-speak ng kanyang mga salita. Yung iba may kakayahang maglingkod sa iba.
magaling sila mag-serve sa iba. At yung iba naman, magaling na teacher. Kung magturo sila, ang galing-galing. Teacher yun. Yan, teacher. Yung talagang nandun yung ability na magturo. Yung iba naman, may gift ng pag-encourage. Di ba? Ibig sabihin, hindi tayo lahat magaling mag-encourage. Meron sa atin siguro, kahit Kristiyano ka na, tuwing makakausap ka, parang nadadown yung iba. Pero etong tao na to na may gift ng pag-encourage, pag ito nakausap mo, na-encourage ka. Alam nyo kung sino sa Bible yung merong pangalan na ang ibig sabihin is encourager? Di nyo alam? Assignment. Nagsisimula sa B. Nagsisimula sa B, yung kanyang pangalan sa Bible. Yung ibig sabihin ng kanyang name is encouragement. At totoo dahil na-encourage niya si secret. Assignment nga eh. Yun. Kuha mo. Sinong in-encourage niya? Anyway, hanapin niyo yan. Okay? So, ibig sabihin, meron pa palang talagang kaloob na ganon, specific sa piling tao, yung magaling mag-encourage. Yan, siguro pagka nalaman natin yan dito sa atin, kung sino yan, siya yung ilagay natin sa ganyang klaseng departamento, no? Nadi-discourage ka? Kausapin mo to si ano? Ito pa, ay kung yung iba, binigyan ng kakayahang makapag-encourage, ito namang iba, binigyan ng kakayahang o maging generous. Giving. Giving is a gift. Okay? Yung kakayahang makapagbigay, makapagkaloob, ay kakayahan din na binibigay ng Diyos sa isang tao. Hindi yan para sa lahat. Hindi naman lahat kaya magbigay. Okay? Pero may mga tao na talagang binigyan ng Diyos ng kaloob na maging generous sa needs ng mga lingkod ng Diyos at marahil ng iglesia ng Diyos, yung church. Okay? So, hindi yan para sa lahat. Kung ikaw, nadarama mo sa iyong sarili na kinukurot ng Diyos ang puso mo na yung para ka bang na-stress na wala kang maitulong, o baka dahil kasi meron kang ganitong kaloob. Diba? Nakikita mo yung needs, ganito, wala pa tayong swimming pool sa bubong. Diba? Wala pa tayong underground. So yun, give siya. If God has given you leadership, kung binigyan ka ng Diyos ng kakayahang maging leader, gawin mo ito ng serious. Take the responsibility seriously. Ang sabi ng Bible, if God has given you leadership ability, then take the responsibility seriously. Sabi naman ng verse 8. Yan. If your gift is showing kindness to others, kung ang kaloob mo makapagbigay ng kabutihan sa iba, dahil may mga tao na lahat kayang lapitan, di ba? Pero may mga tao na parang nagdadalawang isip. Pero may mga tao risky yung tumulong. Alam niyo yun? Di ba may mga taong gano'n na parang ikaw sabi mo, kung ako yan, medyo magdalawang isip muna ako dyan. Pero yung iba, walang dalawang isip, diretso. Yung risky ba? Reckless kung sabihin nila kung tumulong. Yun, baka kasi may kaloob silang ganon. Basta makatulong, pati nga yung mga aso, tinutulungan, yung mga ligaw na pusa, mga aso, ganon. Bumibili silang bahay, ibibigay lang sa taong walang bahay. Di ba yung mga ganon? So yun, ibig sabihin, sabi ng Bible, do it gladly, whatever your gift is. Ano man ang ibigay sa iyo ng Diyos, gawin mo iyon. Okay? Paano mo ma-determine na may ganyang kang kaloob? Sabi ng Diyos, God is working in you to desire it and give you power to do it. Yan. So kaya, kunin natin yung advice ni Paul. Sabi ni Paul, ang sabi niya rito, be honest in your evaluation of yourself. O maging honest ka sa pag-evaluate mo sa iyong sarili. I-put mo yung sarili mo into the test. 'Di ba? Pwede kang subukan ko kaya to, baka
baka dito ko makita yung aking gustong gawin para sa Lord. 'Di ba? Kasi hinahanap natin dawan eh. Dawan ang hinahanap eh. Wag kasi 'yun. 'Di ba? Bibigay ng Diyos 'yan. Baka ibigay pa sa datu. 'Di ba? Oh. Basta ganun. Hanapin mo yung part mo sa Lord, hindi yung part mo sa Kanya. Ano bang part ko sa'yo? Pambira. Ano yung part mo sa ministry? Oh. Hayaan yan. Ayun, kahit may crush kayo ngayon, kahit may gusto kayo ngayon, yan yun. Huwag nyo lang entertain. Ako nga, yun lang payo ko talaga dyan. Huwag nyo lang entertain. Narinig nyo? Do not entertain. May narinig nga ako, sabi niya, kung hindi mo pa kayang bumili ng chicken wings, huwag ka magjojowa. Kung gusto mo, tara chicken wings tayo kasi wala akong pera eh. Nag-aya siya para may manlibre. Ibig sabihin, yung status mo, hindi mo pa kaya magjowa. Hindi mo pa kaya bumili chicken wings. Tawa ko ng tawa. Yung the way kasi dineliver. Pero somehow totoo yun eh. Palibre ka ng palibre tapos gusto mo magka-jowa. Walang ganon. The purpose of gift. Ano yung layunin? Bakit naman ng Diyos nagbibigay ng kaloob sa atin? Why God give gifts? Okay. So, 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse 10 hanggang 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas sa kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ayon. Ano yung purpose? Ang purpose ng gift natin is ito. Use them well to serve one another. Yan. To serve one another. Ano yung serve? Service, ministry. Yun yung ating ministry. We have this gift to minister to one another, to serve one another. Kaya kung may kaloob mangaral, ika ni Pedro, mangaral ka for the glory of God. Anong ibig niya sabihin for the glory of God? Maita-turn mo into worship or ibibigay mo yung credit sa Diyos, yung ano man yung gift mo, kung ginagawa mo yan to serve one another. Okay? To minister to one another for others. Okay? Lalo na kung pwede kasi maging dahilan yan para ang isang tao ay maging malapit sa Diyos. Kasi pinaglilingkuran mo siya according to your gift. Okay? According to your gift. Ayan. So kaya sabi ng Bible, hindi ito dapat ginagamit pang sarili. Para to sa iba eh. Kaya nga, paano kaya yung mga nangangaral na hanggat walang 1,000, hindi mo marinig yung kanilang special message. Kung walang bayad, hindi mo marinig yung special message. Kung tinuturing mo special message yan, makakatulong talaga sa tao. Di na lang nila ibulgar no? Tinatago pa nila yung mensahe. Para ka nag-hoard ng product at pinapataas mo yung value. Parang ganon. Kaya kaya na-appreciate ko yung mga books na pwede mong ma-download sa internet ng free. Walang bayad. Dapat naman talaga ganun kasi talagang pinagbabawal ng Biblia ang pagbebenta ng kanyang mga salita. Yan. At dapat hindi yan parang secret or lihim na parang kung wala kang gawin, hindi mo siya makuha. Yan. So, sa mga nangangaral, dapat ilibre. Okay? Ang mundo lang naman ang nag-iisip ng dapat mag-effort ka.
Kung gusto mo marinig, dapat mag-effort ka, magbayad ka 1,000. Ayun. Pero sa biyaya ng Diyos, wag nating gagawin yun. Gaano man ka-special, lahat ng mensahe ng Diyos special. Okay? Wala dyan parang masigit ito kaysa dito sa ganitong teaching. Lahat yan importante. Wag natin lagyan ng value na para bang kapag hindi mo biniles yung preacher, hindi siya mangangaral ng na ganto ganyan. Kaya sabi ng Bible, gamitin natin yan to serve one another. Okay? Ganyan mo masasabi na ibibigay mo sa Diyos yung glory. Kung ano man yung kakayanan mo. Okay, now, last part. Yun yung second part, last part. Third part ng ating pag-uusapan. So, mga karakteristik ng isang nagmi-minister. Yan. Ano ba yung dapat na i-develop natin sa ating sarili bilang isang nagmi-ministeryo o gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Yan. So, kailangan dito, yan, yung talagang tayo ay dependable, reliable. Okay? Dapat reliable tayo. Definition ng pagiging reliable is yung consistent ka sa yung performance. Ayan. Quality, yung consistency. Importante yon. Alam niyo yung pagkatuloy-tuloy, over time, gumaganda yung performance. Tama. Ngayon, medyo sablay-sablay, pumapalpa kung minsan, pero kapag nagpaulit-ulit yan, makita mo yung mga dapat i-improve. Yun yung advantage kapag consistent. Okay? Kaya nga, kung hindi tuloy-tuloy, kung hindi consistent ang isang naglilingkod, there's no point na mag-improve yung kanyang gift. Okay? At able to be trusted. Okay? So, yung consistency, nakakapag-create ito ng trust at pagiging dependable. Maaasahan mo yung tao. Lagi mo siyang nakakasama eh. Lagi mo siyang nakikita eh. So, mag-create ito ng trust at madedependahan mo siya. Pwede kang dumepende sa kanya dahil meron siyang kayang gawin na hindi mo kayang gawin. At kasama mo siya. Nagiging katuwang mo tuloy siya sa mga gawain. Okay? So, as a disciple of Christ, saan tayo dapat maging consistent? Okay? Para tayo ay maging trusted, so that we can be trusted at dependable. So, saan bagay? So, ano ito? 7 points. So, ilista nyo kung may panglista kayo, no? Kukunin lang natin yung example ni Timothy at ni Epaphroditus, yung kanilang karakter. So we have here 7. So Philippians chapter 2 verse 20 hanggang 22. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin. At pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at ang hindi ang kay Kristo Jesus. Kayo na rin ang nakakaalam ng katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Ayun. Ayun. So, first characteristic na makikita natin dito sa isang naglilingkod sa Diyos, okay? So, may leader at merong mga nasasakupan. So, si Timoteo, in-address ni Paul yung pagiging same-minded like Paul. Yan, same-minded as your leader. Okay? So, mahirap kasi na naglilingkod tayo pero meron tayong dalawang isip. Iba yung isip ng leader, iba yung isip ng mga yung mga disciple o yung mga sumusunod. Iba din yung isip ng mga nasa baba. Okay? Pagka ganon, sabi ng Biblia, hindi tayo makakausad. Dapat iisang kaisipan ang meron tayo. Okay? So, isang magandang karakteristik ng naglilingkod sa Diyos para magawa yung ating ministry, dapat alam natin yung isip ng mga leader natin.
paano tumakbo yung kanilang isip sa matter, syempre, sa matter ng ministry. Hindi naman yung sa lahat, 'di ba? Kasi ang punto lang naman ng pagsasama-sama natin is yung tayo ay family as a church. So nandun yung concern natin. Pero syempre, meron pa rin tayong mga pribadong buhay, pero depende sa intimacy natin sa bawat isa o yung sa pagiging close natin, pwede nating ma-share yung ating life sa isa't isa. Okay? Pero paano mag-isip sa ministry ang isang leader? Dapat ganun din yung mga follower. Okay? Pero syempre, hindi basta yung isip lang ng leader. Dapat ang leader ng isang church, nakikipag-isa din yung kanyang isip sa isip ng Diyos, sa isip ni Kristo, para gayahin nyo man yung isip ng mga leader nyo, safe kayo na yung isip nila, isip ni Kristo. Okay? So, anong verse yun? Sa 1 Corinthians chapter 4, 16 hanggang 17. Kaya't isinasamo ko sa inyo na tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakarang hindi iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Ayun, minimake sure ni Paul na yung kanyang galawan sa ministry ay galawan din ng kanyang mga disciple. At sinabihan niya si Timoteo na, Timothy, paalalahanan mo yung mga members natin sa buong Asia na kung paano ako naglingkod kay Lord, sabi ni Christ, sabi ni Paul, He will remind you of my way of life in Christ. Okay? Para ipaalala ni Timoteo sa mga churches kung ano yung paraan ni Pablo ng pamumuhay kay Kristo na dapat tularan. Okay? Kasi dapat iisa yung ating kaisipan. Amen? So, kaisipan ba natin ang kaisipan ng mga leader natin? Kagaya ni Paul ay dapat na may kaisipan din tayo na kagaya ni Kristo. Dahil dapat tularan ng mga tinuturuan ang kaisipan ng nagtuturo sa kanila. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, 1 Corinthians 2:16. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ayun, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. As long as, yes, tinuturo natin na dapat iisa yung isip natin. Pero yung isip na yan, mayroong pinanggagalingan, ha? Okay? Dapat siguraduhin niyo muna na yung leader nyo, yung kanilang isip ni Kristo. Hindi lang isip nila. 'Di ba? Maraming mga leader ng simbahan nagdedemand ng pagpapasakop, nagdedemand ng pagsunod. 'Di ba? Alam nyo, merong yun bago mo gawin yung magpasakop at sumunod, sigurado ka ba na yung sinasabi nila, salita ng Diyos? 'Di ba? Yung isip ba nila, isip din ni Kristo? Dapat tingnan muna natin kasi kapag sumunod ka sa mali, mamamali din yung kaligtasan mo. Okay? So yun yung una. Dapat meron tayong iisang kaisipan sa mga nagtuturo sa atin, and for us to be safe, dapat yung nagtuturo, isip din niya yung isip ni Kristo. Kung isip niya, hindi naman isip ni Kristo, mahirap sumunod sa ganong leader. Sa totoo lang. Mahirap sumunod sa ganong leader. Okay, number 2. Ano yung karakteristik ng isang o magandang karakteristik ng isang naglilingkod o isang nagmi-minister? Number 2, meron siyang concern sa iba. Yung concern niya nasa iba, wala sa sarili. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 21, Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Ayun. So, pagka naglilingkod ka sa Diyos, since ang purpose ng gift natin ay para sa benefits ng iba, mahirap gawin yung kung meron kang interest sa iyong sarili. Okay? So, dapat wala tayong para sa atin. Kahit nga walang matire.
Dapat ang gift natin, ginagamit natin sa kapanginabangan ng iba kahit na wala pang bayad yan. Kahit pa ba walang thank you. Sabi ni Paul, ang inaatupag lang ng iba is yung sarili nilang kapakanan. Pero hindi dapat maging ganun yung ating isip. Sabi nga ng Biblia, Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pangyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Okay? So, yun yung magandang katangian ng isang naglilingkod sa Diyos. Meron siyang great concern para sa iba. Pangatlong katangian ng isang naglilingkod. Okay? Devoted servant of the gospel. Yan. Devoted servant of the gospel. 2:22 ng Pilipos. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Ayon, sabi ni Pablo kay Timoteo, tinulungan ako ni Timoteo tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Saan? Sa pangangaral ng magandang balita. Importante sa isang naglilingkod is devoted. Okay? So, yung iisang kaisipan, okay? May concern sa iba at devoted servant. So, dapat siya ay devoted servant. Sabi ng 2 Corinthians 3:6, Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ayon. So, dito tayo naglilingkod sa ngayon. Again, sa New Covenant. At yan yung gospel. Okay? So, kailangan natin yung mga tao na devoted servant of the gospel under sa New Covenant. So, yan, tatlo na yan. Una, isang kaisipan. Pangalawa, merong concern sa iba. Pangatlo, devoted servant. Ayan. Yung pang-apat, yung four na natitira, makikita naman natin to kay Epaphroditus. So, yung una kay Timoteo yon. Ito kay Epaphroditus naman ito. 2:25 ng Pilipos. Inisip kong kailangan ng papuntahin diyan ng ating kapatid na si Epaphroditus, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na sinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Ayon. So, apat na bagay ang makikita natin sa talata na yan. Una, si Epaphroditus ay tulad siyang kapatid o kaibigan. Okay? Kaya si Epaphroditus, normal sa kanya, nasamahan niya si Paul, even sa kanyang mga down, yung sa mga pagkabagsak ni Pablo. Meaning, si Paul kasi that time is, pinipersecute na. Okay? Nasa Roma na siya that time. Pero si Epaphroditus, sinasamahan niya si Pablo at nagmi-minister si Epaphroditus sa pangangailangan ni Pablo. By the way kasi, si Epaphroditus kasi ang nagdadala ng needs ni Paul. Di ba nag-iipon yung iglesia? Di ba? Yung mga taga-Pilipos. Di ba? Nabanggit ko dati na yung mga taga-Pilipos, sila yung talagang active sa pag-support sa needs ni Paul. So, nag-iipon sila sa kanilang church ng mga kung ano man yung mahibigay nila kay Pablo. Yung nagdadala naman ng tulong na yon, sa Roma, naglalakbay si Epaphroditus. Okay? So, si Epaphroditus yung taga-deliver ng needs ni Paul. Kaya naglalakbay siya. Kapag paubos na siguro yung pagkain ni Pablo o yung kanyang mga damit or hanuman, babalik na naman siya sa iglesia para kunin yung mga nalikom at tatawid na naman siya sa dagat para dalhin sa Roma. Ganun ang ginagawa ni Epaphroditus. 'Di ba? Nalala niyo yung naglalakbay sa Pampanga? Yung ganun na ganun. Bakit? Pinagmamalasakitan yung pinagmamalasakitan mo yung taong may sakit eh. So ganun. So, siya yung nagmamalasakit, he is a friend, he is a brother. 'Di ba?
Alam niyo yung talata sa Bible doon sa Mangangaral 17:17, ang kapatid ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Okay? At sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Yun ang totoong kaibigan. Yan ang totoong kapatid. Sa lahat ng panahon, kapatid na tumutulong. Lalo na sa panahon na talagang kailangan ng tulong ng tao. Okay? So, pangalawang karakteristik na sinabi ni Pablo kay Epaphroditus. So, yung una, he is a brother and a friend. Pangalawang karakteristik na sinabi ni Paul kay Epaphroditus is fellow worker. Di ba sabi niya, my brother, my co-worker, fellow worker, kasama sa trabaho. Okay? Ito yung maganda kasama. Okay? Katuwang sa ministry. Hindi papayag na wala siyang ginagawa. Okay? Gusto niya tulong. O, sama po ako dyan, tulong ako. Yeah. Kasi gusto natin, sa ministry natin, meron tayong maasahan tao at meron tayong talagang dependable. Pwede nating maasahan talaga. Kasi lalo, habang tumatagal ang ating gawain, lalo itong magdedemand ng talagang work, habang dumadami ito, magdedemand talaga ito ng malawakang trabaho. So kaya, kailangan i-prepare natin ang bawat isa. Ikaw ba ay fellow worker? O pwede ka bang maging katuwang sa ministry? Pwede ka bang makasama? Yan. Kapag pupuntang Quezon, sama ka? Sa Quezon ulit? Sama kayo? Doon tayo magtayong church? O sinong pastor doon? Si Ian. Ayun. So yan, fellow worker. Pangatlong katangian ni Epaphroditus. Okay, pangatlong katangian, fellow soldier. Sabi ni Paul, my fellow soldier. 'Di ba? Alam niyo, meron kasing tatlong katangian sa Bible ang soldier. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 4. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ayun. Tingnan nyo, no? Ano yung mga katangian dito? Number 1 is obedient to the master. Masunurin siya sa kanyang pinuno. Di ba ganun ng soldier? Di ba? Yung kung ano yung order sa kanya ng kanyang pinuno, yun talaga ang gagawin niya no matter what. Prinsipyo nila yan eh. Pangalawa, focus sa assignment. Yan, focus sa assignment. Pagka binigyan siya ng assignment, yun na lang talaga ang laman ng kanyang isip. Wala nang iba. So, ganyan ang sundalo. At pangatlong katangian dito is tinatapos niya yung kanyang task. Okay? Tinatapos niya yung kanyang trabaho kahit marisk pa yung kanyang life. So, ganyan nilarawan ni Pablo yung pagiging fellow soldier sa mga kay Timoteo. Okay? So, tingnan natin una, kapatid at kaibigan. Pangalawa, fellow worker kasama sa work. Okay? Maasahan, partner. Yan, partner. Iba pag may partner, di ba? At yung pangatlo, fellow soldier. At yung pang-apat, yan. Pang-apat, ito last. Ito na yung pinakapampito natin. Willing to put your life on the line. Yan. To finish the task. Yung handa kang i-risk yung buhay mo. Okay? Kahit na umuulan, yan, maglalakbay. Sabi nga ni Pablo, naglakbay siya at nasira yung barko. At okay lang. Nalagay sa panganib ang kanyang buhay. 3 araw at 3 gabi siyang palutang-lutang sa dagat. Sabi niya, pero tinis niya yun. Just to finish the task. Okay? So, ito yung talagang parang mahirap mang gawin, pero ito yung katangian ng isang magandang naglilingkod talaga sa Diyos. Willing to put your life on the line to finish the task. According yan sa Pilipos chapter 2, verse 29 hanggang 30.
Kaya nga, tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Ayon. Sabi ni Paul, muntik na siyang mamatay sa paglilingkod. Okay? Sabi ko nga sa inyo, si Epaphroditus, siya yung tagapagdala ng needs ni Paul nung siya nakakulong na sa Roma. Naglalakbay ito si Epaphroditus, bumabalik lang siya sa mga church para kunin lang yung naipon. Maglalakbay na naman siya para dalhin sa Roma kung nasaan si Pablo. At sasamahan niya doon si Paul. Hindi siya alis doon. At bumabalik lang siya kapag talagang kailangan ulit kumuha nung talagang needs. Okay? So, yan ang sabi yan yung 7 na pwede natin pagbasihan ng magagandang katangian ng isang naglilingkod o mga karakteristik ng isang naglilingkod. So, again, ano yung una? Yung may isang kaisipan. Same-minded. Ano yung pangalawa? May concern sa iba. Mayroon siyang great concern sa iba. Pangatlo is devoted servant. Yung dinedicate talaga niya yung kanyang life sa paglilingkod. Yung pang-apat, yung kaibigan, kapatid. Panlima, fellow worker. Yan, katuwang partner. Pang-anim, fellow soldier. Okay? At pang-pito, yung willing to put your life on the line. Kahit ma-risk yung iyong life, magawa mo lang yung tungkulin na iniatang ng Diyos sa iyo, sa akin. Okay? So, ganun talaga. Kaya tama sabi ni Kristo ang nag-iisip ng kanyang buhay o ang naghahanap ng kanyang buhay dito sa lupa, ang siyang mawawalan nito. Ang nagwawala ng kanyang buhay alang-alang sa magandang balita at sa akin, ang sabi ni Kristo, ang siyang lalong magkakaroon nito. Meaning, sa paglilingkod natin sa Diyos, pwedeng malagay talaga sa halanganin itong buhay natin at hindi naman malayong mangyari yon, lalo na malapit na dumating yung panahon. Sa ngayon, parang okay pa siguro, ramdam pa natin yung freedom, nagagawa pa natin yung gusto natin. Kumisa nga, dahil pa nga dyan, nakakapag-complacent pa tayo, pwede pa tayong maglaro ng oras, tsaka na yan, bukas na lang yan, gato-gato ganyan. Di ba? Bukas na ako magseryoso. O next time na ako mag-serious, siguro dyan. Di ba? Ibig sabihin, yung parang nire-risk natin yung oras na hindi naman tayo sure kung bukas mayroon pa tayong same opportunity as we have right now. Diba? So, serve God. Again, that is the very purpose of our salvation, is to restore the original intent of His creation. Ano yon? To serve the living God. So, tumayo tayo lahat. Okay, so bago